Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikasiyam na hadith mula sa al-arba'un an-nawawiyah ni al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. Bilang pagpapatuloy sa ating serye mula sa pagpapaliwanag ng mga hadith na mula kay Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, at ngayong gabi ay nasa ikasyam na hadith na tayo, alhamdulillah, na kung saan ang sinabi ni Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولك أبو هريرة kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya nagsabi, narinig ko mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Anumang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. At anumang ipinag-utos ko sa inyo ay isabuhay ninyo, gawin ninyo sa abot ng inyong makakaya. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. At katotohanan, ang dahilan kung bakit nawasak ang sinaunang mga taong mga nauna kaysa sa inyo ay kathratu masailihim, ay nang dahil sa dami ng kanilang pagtatanong, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, at hindi nila pakikipagkasundo sa kanilang mga propeta. Ang hadith ay iniulat ni Al-Bukhari at Muslim. Nangahulugan lamang ng hadith natin ngayon ay sahihun walhamdulillah. Iniulat ni Al-Bukhari at saka ni Muslim. Subalit ang hadith na ito ay meron siyang sabab. Kung meron tayong sababun nuzul, ay meron din tayong sabab, urud al-hadith, dahilan kung bakit nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hadith na ito. Yun nga binanggit din ni Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sa ibang riwaya, na kung saan ay nang bumaba ang talata o nang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya inukhutbah, ya ayyuhan nasu qad farada Allahu alaikumul hajj fahujju. So nang nag-deliver ng khutbah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng marami mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ay dito ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, o kayong mga tao, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-ubiga sa inyo na magsagawa ng hajj. Fahujju, kaya kayo ay magsagawa ng hajj. Dito ay napatalong ang isang lalaki. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, bawat taon ba ay obligado kaming mag-hajj? Bawat taon ba ay obligado kaming mag-hajj? Kumbaga, kada taon ba ay kailangan namin mag-hajj? Obligado ba kada taon ng pag-hajj? Anong sinabi ng Rasul sallam? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, una nahimik ang Rasul sallam, at dito kanyang sinabi, la, bagkus isang beses lamang sa tanang buhay ninyo. At doon ay sinabi ng Propeta Muhammad sallam, law qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Kung sakaling sinabi kong oo, obligado sa inyo sa bawat taon ng pagsasagawa ng hajj, ito'y maging obligado sa inyo kada taon. At kung sakaling ito'y naging obligado sa inyo ang hajj, mastata'tum, kailang ay katotohanan ay hindi nyo ito makakayanan. At sino ba naman ang makayanan niyang mag-hajj ng obligado taon-taon? Ito ay mahirap para sa mga muslimin, para sa mga dukha, para sa mga miskin, o para sa limitado ang kanilang kita, ang kanilang kayamanan. Tayyib, balikan ho natin ang asal ng ating hadith mula kay Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, nang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Anumang ipinagbawal ko sa inyo, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, ay iwasan ninyo. So pagmasdan sa pagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sa pagbanggit ng mga ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi niya sinabing iwasan ninyo sa abot ng inyong makakaya. Hindi niya sinabing ganun. Bagos ang kanyang sinabi, anumang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo, iwanan ninyo, layuan ninyo. So hindi niya sinabing sa abot ng inyong makakaya. Yun nga lang dahil sa sinabi ng mga pantas, rahimahumullahu ta'ala, ang pag-iwas sa haram ay mas madali kaysa sa paggawa ng
ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meron tayong dalawang bagay. Mga bagay na ipinag-utos ng Allah sa ating gawin at may mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin. So alin sa dalawa ang mas madali? Mas madali bang gawin yung bagay na inobliga sa atin o mas madaling iwasan yung bagay na ipinagbawal sa atin? Alin sa kanila ang mas madali? Walang pag-alilangan na mas madali ang umiwas. Yun nga lang dahil sa yung pagsasabuhay sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan niya ng kulfa, kailangan niya ng lakas, kailangan niya ng effort sa buhay mo, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantala, ang pag-iwas sa kanilang ipinagbabawal, wala kang gagawin. Actually, wala kang gagawin. Okay? Wala kang gagawin nang dahil sa iiwasan mo lamang yung bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbawal yung alak, andyan yung alak sa harapan mo halimbawa. Ipinagbawal sa Islam ang pag-inom ng alak. Anong gagawin mo? Wala kang gagawin. Iiwasan mo lamang. So wala siyang effort. Walang ka-effort yung pag-iwas. So dito ay napagtanto natin na mas madali ang pag-iwas sa haram kaysa sa pagsasabuhay sa mga inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga bagay na mga inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maiiwasan na meron itong effort. Kailangan natin mag-exert ng effort. Magising ka ng salatul fajr. Mag-ipon para sa hajj halimbawa. Magugutom ka sa Ramadan. Pupunta sa masjid, dumalo ng salatul jama'ah halimbawa. So kailangan ng effort, tama? Samantala sa pag-ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iiwas ka lamang at nagampanan mo na ang ipinagbawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumuli, anumang ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iwasan natin. Hindi sinabi ng Propeta Muhammad sallam na iwasan ninyo sa abot ng inyong makakaya. So bakit natin in-emphasize ang bagay na ito? Nang dahil sa nagiging udhur o nagiging excuse ng ilan na palibhasa ay hirap silang iwasan ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, may mga tao kasalukuyan na nag-i-struggle sa pag-iwas sa paninigarilyo halimbawa. Nag-i-struggle sa pag-iwas mula sa pag-inom ng alak. Nahihirapan sa pag-iwas sa droga. Okay, halimbawa. So, nahihirapan sa pag-iwas sa kanyang nakasanayang haram. Okay? So ngayon, ang kanilang nagiging katwiran, sabi nila, kung bakit hindi nila maiwas-iwasan yung paninigarilyo, hindi nila maiwas-iwasan yung pag-inom ng alak, yung pagriba halimbawa, ito ang kanilang hujja, ito ang kanilang dahilan. Okay? Iiwasan namin ito sa abot ng aming makakaya. Mahirap, sabi nilang, biglain na iwanan yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ating magiging kasagutan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahitukum anhu fajtanibuhu." Ano mang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo. Okay? Iwasan ninyo nang hindi na natin idadahilan pa na iwasan ko ito sa abot ng ating makakaya. Hindi na kinakailangan. Iwasan mo kaagad. Okay? Iwasan ka agad. Tayo, patungkol naman sa ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong kanyang sinabi patungkol dito? "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ano mang ipinag-utos ko sa inyo, ay gawin ninyo ito sa abot ng inyong makakaya. Pagmasdan sa mga ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, inugnay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasagawa sa mga ipinag-utos sa atin sa istita'a, sa kakayahan. Ay kaysa sa kakayahan, mastata'tum. Ano mang ipinag-utos ko sa inyo, ay gawin ninyo sa abot ng inyong makakaya. Kung naalala ninyo, sinabi natin, sa pagsasabuhay sa mga ipinag-utos ng Allah at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kailangan niya ng effort, kailangan niya ng lakas, kailangan niya ng konting sakripisyo. Nang dahil sa mga konting sakripisyo na ito, hindi magkaparehas yung lakas ng mga tao, yung potensyal ng mga tao, yung hilig nila sa ibadah. Nang dahil dito, ay inugnay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasabuhay sa mga ipinag-utos sa atin sa istita'a, sa kakayahan. Gawin natin ang pinag-utos ng Allah at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pwede nating sabihin, sa abot ng ating makakaya. At sang katutak ho, yung mga dalil
kung papaanong inugnay ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasabuhay ng kanilang mga ipinag-utos sa ating kakayahan. Kabilang ho dito ay sinabi ng Allah Ta'ala, pangkalahatang dalil ho ito, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pangalawa, fattaqullaha mastata'tum. At kundi naman sinabi ng Allah, walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilayhi sabila. At marami pang mga dalil. Sa pagmasdan, mga talatang binasa natin kanina dito, inugnay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasabuhay sa mga ipinag-utos sa atin sa kakayahan. Sa ating kakayahan. Kung baga, gawin ninyo ang mga ipinag-utos ng Allah sa inyo sa abot ng inyong makakaya. Okay, sa abot ng inyong makakaya. Kaya nga, sa pagsasala halimbawa, ito yung pinaka-common na example sa ating pagsasala. Hindi ba't obligado ang pagtayo sa pagsasala? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Tama? So, kailangan tayo ay magsala habang nakatayo sa abot ng ating makakayanan. Dahil sa ang qiyam ay rukun, saligan ng sala. Kapag sinadya mong hindi tumayo habang nagsasala, kaya mo naman pala, ang iyong sala ay hindi katanggap-tanggap. Batil ang iyong sambahayang. Hindi katanggap-tanggap ang iyong sambahayang dahil sa obligadong tumayo. Okay. Ito naman, paano naman kung sakaling hindi ko kayang tumayo? Paano naman kung may kapansanan? Paano kung hindi niya kayang tumayo? Paano kung sakaling mayroong sakit? Anong kanyang gagawin? Pipilitin ba natin siyang tumayo? Tatalian ba natin ang kanyang katawan, ang kanyang likod? Okay? So, pipilitin ba natin siyang tumayo? Dito, sasabihin natin sa kanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. At higit sa lahat, banggitin natin dito yung hadith ng Propeta Muhammad SAW kay Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Nang sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Magdasal ka, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang ikaw ay nakatayo. At kung hindi mo naman kaya, ay magdasal ka habang nakaupo. Katulad itong posisyon ko ngayon habang nakaupo. At kung hindi mo naman kaya ay sa iyong tagiliran. Kumbaga nakahiga. At kung hindi mo naman kaya, sa ibang riwaya ni An-Nasa'i, famustalqiyan, habang ikaw ay nakatihaya. So wala hong problema. So yun nga lang, dahil sa hindi mo kayang tumayo, magdasal ka sa abot ng inyong makakaya o sa abot ng iyong makakaya. So yun ang pinagkaibahan ng mga ipinagbawa ng Allah at ng mga ipinag-utos ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakot tayo sa Allah Ta'ala sa abot ng ating makakaya. Another example, sa loob ng bus halimbawa, sa loob ng bus, inabutan ka ng oras ng salatul dhuhr sa loob ng bus. Paano yan? Samantalang ipinahintulot lamang na dasal na hindi ka nakaharap sa qibla at haba ikaw ay nakaupo ay yung nafila na sala. Ibig sabihin yung sunna at hindi obligadong sala. Dahil sa mas magaan yung hatol sa mga hindi obligadong dasal. Pwede kang magdasal na nakaupo, walang problema. Yun nga lang, hati ang iyong gantimpala. At pwede ka namang magsala na hindi nakaharap sa qibla, wala akong problema dito. Kung sakaling ang sala ay sunnah, okay, nafila, okay? So baka may misunderstood ng iba. Paano yun kung inubutan ka ng oras ng salatul dhuhr sa itas ng bus? Hindi naman natin kayang ipara yung bus para magsala ka lamang sa waiting shed halimbawa. Hindi natin kayang gawin. Mas lalo hindi natin kayang magsala habang nakatayo sa taas ng bus. Mas lalong hindi din natin kaya na humarap sa qibla sa lahat ng oras habang nakasakay sa bus. Mas lalong hindi natin kayang magsujud. Anong gagawin natin? Fattaqullaha mastata'tum. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa abot na ating makakaya. Magsala ka sa iyong sitwasyon. Nakaupo, kahit sabihin natin hindi nakaharap sa qibla. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Ano mang ipinag-utos ko sa inyo, ay gawin ninyo sa abot ng inyong makakaya. Napakagandang hadith. And then, panghuli sinabi ng Propeta Muhammad SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Totohanan sinabi ng Propeta Muhammad SAW, yung ko lang kung tama ating translation dito, ang nakawasak sa mga taong mga nauna kaysa sa inyo, ay ang marami nilang pagtatanong. Ang palagian nilang pagtatanong. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, at hindi nila pakikipagkasundo sa kanilang mga propeta. So, bagamat isang hadith lamang, pero ibang usapin ho ito. Ito'y patungkol sa pagpaparami ng katanungan
At ito yung pagtatanong naman patungkol sa mga walang kabuluhan, nonsense na mga katanungan. O di kaya naman, ito yung mga pagtatanong patungkol sa mga future na mga katanungan, futuristic, sabi pa nila, na mga katanungan na hindi pa nangyari. Dito papasok ko sa hadith na ito. Nang dahil sa Islam, ay kung tutuusin, ipinagbawal na magparami tayo ng mga katanungan. Ang ibang mga tao, kung ano-ano lamang ang tinatanong sa kanilang mga masyayikh, kahit hindi ganun kahalaga, kahit hindi naman ikakalakas sa kanilang iman, hindi ikakababa ng kanilang iman. Halimbawa, tinatanong pa sa mga masyayikh na maaring maituring na pag-aaksay lamang ng oras, hindi kakalakas sa kanilang iman, hindi kababa ng kanilang iman. Yan ay pinagbabawal sa Islam. At ganoon naman, yung uri ng tanong na kung saan, kapag ka nagtanong ka, ay ikaw din mismo ang mapapahamak. Okay? Ikaw din mismo ang mapapahamak. Tanungin mo isang tao, halimbawa, babayaran ko bang aking utang? Eh, syempre, sino ba naman ang ayaw mababayaran ng kanilang utang? Tuloy, siningil ka ngayon ng iyong utang. Okay? So therefore, anumang pagtatanong, maraming pagtatanong ng wala namang kabuluhan, o yung pagtatanong ng walang sense, walang kabuluhan. Okay? Pagtatanong naman patungkol sa kinabukasan, hindi mo naman isa sa buhay, lahat namang ito ay pinagbabawal sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. O kayong mga sumasampalataya, huwag kayong magtanong hinggil sa mga bagay-bagay na ikakasira sa inyo. Kung minsan magtatanong tayo ng mga bagay-bagay na mas lalo pa ikakasira sa atin. Naalala niyo yung lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang inubliga sa kanila ang Hajj. Sinabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afi kulli amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, bawat taon ba ay kailangan naming mag-Hajj?" Ipapalo kung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oo, bawat taon ay kailangan niyo mag-Hajj." Sinong nahirapan ngayon? Unang-una ay yung mismo nagtanong. Pinahirapan niya ang kanyang sarili. Bakit nagtanong pa siya ng ganong klaseng katanungan? Ang daming maaring matanong. So, ganoon din naman yung mga katanungan na walang kabuluhan. Isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong sa kanya. Imagine yung tanong, ha? Ya Rasulullah, man abi? O Propeta ng Allah, sino ang aking tatay? Subhanallah, ang dami nang maaring itanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasulullah, abuka Hudhafa. Ang iyong tatay si Hudhafa. At dito, binanggit muli ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kalugtong ng hadith na binanggit natin kanina. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. Katotohanan, ang nakasira sa mga taong mga nauna kaysa sa inyo, yung maraming pagtatanong. So, kung minsan, may mga tao na tanong ng tanong sa ating mga masyayikh, sa mga ulama, na mga katanungan na kahit anong papasok sa kanyang isip, itanong sa mga ulama. Mga mas'ala na hindi pa nangyari, na mga mas'ala na kahirap-hirap, na mga mas'ala na kailanman hindi pa nabanggit ng mga ulama dati. O di kaya mga mas'ala na hindi naman ikakadagdag ng kanyang iman. Okay? Hindi na ikakabawas, hindi na ikakadagdag. Katulad na halimbawa, minsan may nagtanong sa amin, okay, ano yung prutas? Okay? Ano yung prutas na kinain ni Adam? Okay? O mula sa aling puno sila kumain? Okay, sabihin natin mansanas. Sabihin natin halimbawa orange. Ito ba ikakadagdag ng ating iman, ikaka-boost ng ating iman, o ikakababa ng ating iman? Okay? Ikakadagdag ng kaalaman. Ewan ko kung pwede nating tawagin ganun. Pero subhanallah, hindi siya yung mga thawabitid-din na mga kaalaman na pundasyon ng Islam. Hindi din maituring na pundasyon ng fiqh. Kaya kailangan sa pagtatanong, maging sa pagtatanong, ay magkaroon tayo ng adab sa pagtanong sa ating mga ulama, rahimahumullahu ta'ala. At kabilang ho dito mga kapatid sa Islam, kung tayo ay magtanong, maliban pa sa kailangan makabuluhan ang mga katanungan, pangalawa ay kailangan hindi palaging nagtatanong. Hindi lahat ng bagay tinatanong, lahat ng mas'ala na papasok sa kanyang isip, itanong kaagad sa mga ulama. So, kung minsan, kailangan din natin mag-effort, kailangan natin mag-aaral. Hindi yung kada anumang mas'ala na papasok sa kanyang isip, itanong sa isang alim, halimbawa. Dalawang mas'ala papasok sa kanyang isip, itanong sa mga ulama, rahimahum ta'ala. Okay na siguro kung isa sa buhay. Pero kung ganun, pagpaparami lamang ng pag-gather ng information, halimbawa, sa ganung hangarin lamang ay hindi ito maaari. Ang ganung klaseng gawain.
At ganoon din naman ay kailangan magkaroon tayo ng mabuting asal sa ating pagtatanong. Ang iba nagtatanong habang nagbabasa ng Quran ang kanyang sheikh. Ang iba naman nagtatanong habang nagdudua ang kanyang sheikh, halimbawa sa Arafah, ya sheikh, andi mas'ala. Okay? Ang iba nagtatanong habang abala sa pamilya yung tao, halimbawa. Lahat ng mga yan ay dapat pakataiwasan natin. Ilagay natin ang lahat sa kanyang tamang lugar, sa kanyang tamang panahon. So hindi lahat ay itatanong natin. Ganun din naman. Bilang karagdagan, kung tayo ay magtanong man lang, ay kailangan kilalanin natin ang ating pinagtatanungan. Ito'y tip natin sa mga nagdanais ng mainam na kasagutan. Makaka-expect ko siya ng satisfying na kasagutan sa kanyang tinatanong. Paano ho? Halimbawa, meron akong katanungan patungkol sa akida. Okay? Meron akong tanong patungkol sa akida. Sinong aking pagtatanungan? Lahat ba nakapag-graduate sa Al-Jami Al-Islami ay pagtatanungan ko? Lahat bang nagpapakilalang ustad ay pagtatanungan ko? Lahat ba nang nakakopya, sabi pa nila, o di kaya nakathawb, mahabang balbas ay pagtatanungan ko? Ang sagot, syempre ay hindi. So ngayon, patungkol sa akida ang aking katanungan, sinong aking pagtatanungan? Yung mga taong bihasa sa akida, nakapag-takharruj, nakapagtapos sa usuluddin patungkol sa akida, halimbawa sa da'wah, halimbawa. Bakit? Tinitiyak ko namin 100% kapag kayo ay may katanungan patungkol sa akida at tinanong ninyo sa ahlul takhassus, sa may takhassus sa akida, halimbawa, ang kanyang specialty ay patungkol sa akida, na maging satisfying ang kanyang kasagutan. Another example, may katanungan ka patungkol sa fiqh, halimbawa, patungkol sa sharia, patungkol sa fiqh, patungkol sa ibadah, halimbawa. Sinong pagtatanungan natin? Siyempre, yung kanyang takhasus, yung kanyang specialty ay patungkol sa sharia, patungkol sa fiqh. At sinisiguro natin, kapag nasa tamang tao tayo, ay makakatanggap tayo ng satisfying na kasagutan. At ganoon din naman kung sakaling patungkol sa hadith ang ating katanungan, patungkol sa al-lugha ang ating katanungan. Pero ang problema, lalo pat sa mundo ngayon ng social media, ay hindi na dinidifferentiate. Kuminsan ang problema hindi sa pinagtatanungan. I'm sorry. Kuminsan ang problema sa mismong mga nagtatanong. Okay? Yani, kahit walang credibility yung mga taong pinagtatanungan, yani hindi niya alam, as wala siyang clue. Itong taong ito ba na aking pagtatanungan ay nakapagtapos man lamang ng kurso ng sharia, halimbawa, ng hadith, ng aqida, o ng al-lugha al-arabiyya, o ng tarikh, ng da'wah, halimbawa. O hindi na mahalaga sa ilan, Allahul musta'an. Nung nakita niya sa social media na nag-lecture, nakita niyang sikat, maraming followers, halimbawa, sa social media, mahaba ang balbas, halimbawa, hindi naman sa pagtulig sa balbas mismo. Kung baga, ang tinutukoy natin dito, nakabatay na ang karamihan sa panlabas. Maraming followers, khalas doon ako magtatanong sa kanya. Sikat, doon ako magtatanong sa kanya. Si ustad, may ustad sa unahan ng kanyang pangalan, halimbawa, ustad fulan, halimbawa. Okay? Sa titulo ng kanyang pangalan, titulo ng kanyang Facebook, mayroong sheikh sa unahan ng kanyang Facebook, halimbawa. Okay, doon ako magtanong. Yan ho ay malaking pagkakamali. Kaya kung minsan tinutulig sa natin yung mga pinagtatanungan, at kung minsan naman at madalas, ang unang problema ay sa mga taong nagtatanong. Hindi nila nilulugar kung sino ang kanilang pagtatanungan. Dapat piliin din natin, kailangan yung may credibility yung ating pinagtatanungan. Nakapagtapos ba ito? Saan ba siya nakapagtapos? Sinong sheikh ang kanyang pinag-aralan? Anong kitab ang kanyang nabasa? At higit sa lahat, ano ang akida nitong aking pinagtatanungan? So yun yung ilang mga adab na dapat nating malaman. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, hanggang sa mga sumusunod na mga hadith bi'idhnillah ta'ala, hanggang bukas bi'idhnillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.